Sumayo ang Panginoon. Ang mabuting kanilangan ng Panginoon ayon kay sa inyo. Noong panahon yun, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Paano ang babaeng nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasusunod sa inyo?" Ngunit sumagot siya, "Hindi pa mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. May nagtanong kung ngayon lang ako nakapagmisa sa Santa Clara. Ang sagot ko po ay sa mga buhay ngayon lang. Kasi madalas sa ilalim sa mga patay. Po. Kung inyo pong pinakinggang mabuti mga pagbasa, ang unang pagbasa ay tungkol sa tipan na pinahalagahan ni David. Ano po ba ang laman ng lumang tipan? Ito po ay bahagi ng mga bato, sabi nila, kung saan isinulat ang 10 utos ng Diyos. Ano po ang meron sa bagong tipan? Ano po ang laman ng ating tabernakulo? Hindi bato, kundi ang tunay na katawan at dugo ni Kristo. Hindi ang nasusulat na kautusan, kundi ang nagsabi kung ano ang kautusan. Yung po mga kaedad ko, lumaki tayo sa mga magulang na kung saan bawal sumagot. Bawal sumagot. Hindi ka pwede magsalita. Pag galit ang nanay mo, tatanungin ka, magsalita ka. Pag sumagot ka, sasabihin ng nanay mo, sumasagot ka pa. Di ba? Hindi ka pwede magsalita. Di po ba? Ngayon, hindi pa tinatanong, nagsasalita na. Ang pinag-aaralan ay paano magbilang, paano magkwenta, paano magsulat. Yung iba, paano sumayaw, no? Bata pa lang, sumasayaw na. Paano na kumendeng. Pero hindi tinuturo sa paaralan, paano makinig. Mga minamahal mga kapatid, ang unang aklat, sabi nga, ang Genesis, nang likhain ng Diyos ang mundo, ito'y nagkaroon ng kaganapan dahil sa bawat sinasabi ng Diyos, tinutupad ito. Tinutupad dahil ang kalikasan ay merong tenga, merong pakikinig. Kaya nasabihin ng Diyos magkaroon ng liwanag, nagkakaroon ng liwanag. Magkaroon ng gabi, nagkaroon ng gabi. Magkaroon ng lupa, maghiwalay ang tubig. Magkaroon ng ibon sa ibabaw, isda na lumalangoy, hayop na naglalakad. Nagkakaroon ng kaganapan dahil ang kalikasan ay marunong makinig. Sabi nila, pag ikaw ay namatay, ang huling mawawala sa iyo ay ang iyong pandinig. Kaya kahit patay na, ano sabi nila? Pwede mo pang kausapin yan. Pwede mo pang bulungan. Sapagkat naririnig pa niya ang iyong sinasabi.
Ngunit ang malungkot na katotohanan, mga minamahal na mga kapatid, kung kailan patay na, saka lang natin pinupuri ang tao. Kung kailan patay na, saka lang kayo nagbibigay ng bulaklak. Kung kailan patay na, saka lang sinasabi ng tao, mahal ka namin. Pag ako ay nagmimisa sa patay, pinapagalitan ko talaga yung mga nagdadrama, yung niyayapos ang kabaong. Nay, patawarin mo ako. Nay, mahal kita. Iuuga yung kabaong. Sinisitsitan ko yun. Bakit? Pag natumba yan at lumabas, nahulog, sino dadampot? Di po ba, na? Dapat niyayapos mo pag buhay pa. Sinasabihan mo ng mahal kita nang nakakarinig pa. Sapagkat ang relasyon, mga minamahal na mga kapatid, ay nagsisimula sa pakikinig. Kaya nga po, ano sinasabi sa Ebanghelyo? Mapalad ang babaeng nagdalang tao sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa iyo. Ngunit, sumagot si Jesus, higit na mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Mapalad ang nakikinig. Nakikinig ka ba ba? Sabi nung isang lalaki, alam mo, Dok, palagi kami nag-aaway ng misis ko. Kasi pag may sinasabi ako, maya-maya, sumisigaw na siya. Masakit sa dibdib. Sabi ng doktor, baka naman bingi, kaya sumisigaw. Kaya subukan mo. Pag 10 hakbang, tanungin mo. Pag sumagot, ibig sabihin, naririnig ka niya. Pag hindi ka niya narinig, humakbang ka uli. Tapos tanungin mo. Pag sumagot, narinig ka niya. Pero pag hindi ka niya narinig, hakbang ka uli ng 2. Kaya umuwi si Mister. 10 hakbang, tinanong niya, anong ulam natin? Tumingin daw si Mrs. Kumibot ang bibig. Pero walang sinabi. Kaya sabi niya, tama si Doc, bingi ang asawa ko. Humakbang siya ng 2 at sabi niya, darling, anong ulam? Tumalikod uli si Mrs. Kumibot ang bibig. Sabi niya, bingi talaga. Pakibot-kibot lang ang bibig. Humakbang uli siya. Tinanong niya uli, darling, anong ulam natin? At lumingon si Mrs. ng laki ang mata. Kumibot-kibot, sabi niya, ay, tama si Doc, bingi ang asawa ko. Kaya, humakbang uli siya at sabi niya, darling, anong ulam? Tumingin si Mrs. na mewang, nanlaki ang mata, kumibot ang bibig. Sabi niya, kawawa naman ang asawa ko. Kaya pala, binging. Kaya humakbang uli siya. Liyapos si Mrs. Hinilikan sa pisngi at sabi niya, darling, anong ulam? Sumigaw si Mrs. At sabi niya, 5 beses ko bang sasabihin sa iyo na adobo ang ulam? Si Mr. pala ang bingi. Mahirap yung tayo nagreklamo. Tayo palang may diferensya. Mga minamahal na mga kapatid, inuulit ko, ang unang pagbasa ay tungkol sa tipan ng kautusan. Ang bagong tipan, ang laman ng tabernakulo, ay mismong katawan
at dugo ni Kristo. Ano ang ating ipinagdiriwang ngayon? Na ang nagkatawang tao ay isang Diyos na niliwal ng isang babae na nakinig sa Diyos. For God to be human, He has to be born of a woman. Paano kung nagbingi-bingihan si Maria? Paano kung nagbingi-bingihan? Ang sagot lamang ay, baka wala tayong tagapagligtas. Magandang pagtunan ng pansin yon. Paano kung nagbingi-bingihan si Maria? O kaya paano kung naging bingi? Di po ba, anak? Ngunit si Maria ay nakinig at nagkaroon ng kaganapan ang sinabi ng Diyos. At dahil doon, pinararangalan natin ang kanyang pag-akyat sa langit sapagkat karapat-dapat siya. Ano ang katuruan ng simbahan? Hari nawa darating ang araw, ikaw at ako ay aakyat sa langit. Ipagpaumanhin ninyo, nininervyos ako habang umaakyat sa altar ninyo. Ang taas parang papunta na sa langit. Di po ba? Pag nadulas ka, malaki-laki ang lagabog. Di po ba? Ang taas Mga minamahal na mga kapatid. Pero ang akin pong tunay na tanong ay, nangangarap ka ba talagang umakyat sa langit? Hello? Kasi anong pangarap ng iba? Gumaling lamang, makapasa lamang, makakuha lang ng visa. Ano pa? Makapagtrabaho, makapag-asawa. Pero, parang hindi bahagi sa pangarap ang umakyat sa langit. Hindi naman agad-agad. Alam ko natatakot kayo. Pero ano sinasabi ko palagi? Pag tinatanong ko mga tao, sa anong pamamaraan nyo kayo gustong kunin ng Diyos? Ang sagot lahat ay, sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Di po ba, anak? Sana hindi ako'y nabangga, hindi nasagasaan, hindi nalulunod, hindi nag-crash ang aeroplano, hindi nasusunog. Sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Bakit? Para wala ng hirap. Tama po ba? At dahil mabait ang Diyos, anong nangyayari sa panahon natin? Maraming namamatay sa misa. Bakit namamatay? Natutulog. Kinuha ni Lord. Biglang nagising yung iba. Takot silang makakuha ni Lord. Di po ba, Mga minamahal na mga kapatid, inuulit ko, mahalaga man ang kautusan, mas mahalaga ang katawan ni Kristo. Mahalaga man ang nakakakita, mas mahalaga ang nakikinig. Sana po sa nobinaryong ito, sa tulong at panalangin ng mga banal, lalong-lalo na ng Santa Clara, marinig natin ang dapat nating marinig upang makita natin ang dapat nating makita. Bakit? Upang magawa natin ang dapat nating gawin. At sabi nga sa Ebanghelyo, magiging mapalad tayo dahil nakinig at tumupad tayo sa kautusan ng Diyos. Inuulit ko, hindi masamang yumaman, hindi masamang ikaw ay umunlad sa buhay, hindi masamang ikaw ay gumaling sa karamdaman, hindi masamang ikaw ay nakatapos. Ang lahat na ito ay maganda. Pero kung ang panukatan
na alam natin ay ang Ebanghelyo, lahat sila ay kapos sa panukatan ng Diyos. Ano po ang ating panalangin? Naway marinig ko ang Panginoon tulad ng pakikinig ng mahal na birin. Naway magawa ko ang pinagagawa ng Diyos upang pagdating ng araw, makaakyat ako sa langit. Makaakyat ako sa langit. Pahabol lang, sana hindi lang makaakyat, makapasok sa langit. Bakit naman, Father, nakaakyat na, hindi pa makapasok? Kasi yung iba, hanggang online mass lang. Kaya nung sila'y umakyat sa langit, hindi sila pinapasok. Nanood lang sila ng TV sa labas. Sabi ng Diyos, kasi online ka lang sa lupa, kaya dito sa langit, online ka lang rin. Sana, naka-live tayo ngayon, ang aking panawagan ay, magsimba ka. Tanggapin mo ang katawan ni Kristo. Makinig ka at hari nawa, sundin mo ang kalooban ng Diyos. Amen.